Matagal na panahon ang nakalipas, apat na mga maestro, kabilang sina Green Forest Master Hope Min, Frozen Moon Goddess Yin Yun, Berserker Huanan, at Sword Master Yagan, ang naghangad na maging pinakamahuhusay na mandirigma. Ngunit nagplano ang Blood Cult na sakupin ang mundo ng martial arts at naglatag ng patibong upang hulihin sila. Isang araw, dinukot ng Blood Cult ang anak ng isa sa mga maestro. Upang mailigtas ang bata, sumuko ang ama, dahilan upang makulong ang lahat ng apat na maestro sa kulungan ng Blood Cult. Inutusan ng leader ng Blood Cult ang isa sa kanilang pinakamagaling na martial arts instructor na aralin at alamin ang mga lihim na teknik ng mga maestro sa loob ng 10 taon. Sa una, tinakot nila ito ng kamatayan, ngunit kalaunan, inalok ng instructor na palayain ang mga maestro kapalit ng pagtuturo nila ng kanilang mga lihim na teknik. Ipinaalam niya sa kanila na papatayin din siya ng leader kapag natutunan niya ang mga teknik. Bagamat nag-alinlangan, pumayag ang mga maestro na makipagtulungan sa instructor. Makalipas ang isang dekada, tinangkal ng leader na patayin ang instructor, ipinakita ang kawalan niya ng tiwala at paniniwalang buhay pa rin ang mga maestro. Binalaan niya ang instructor na ang sinumang magtangkang kopyahin ang nakasulat sa tomb ay mamamatay dahil sa Kai disorder. Ngunit may sagot ang instructor, natutunan niya hindi lang 4 kundi 5 teknik, ipinakita ang napakalakas niyang enerhiya. Bagamat hindi pa niya tuluyang na-master ang mga ito, sinabi niya na hanggat hindi bumabalik ang Blood Demon, walang makakatalo sa kanya. Nagkaroon ng sagupaan ng utusan ng leader ang kanyang hukbo na atakihin ang instructor at mga maestro. Dito ipinamalas ng 4 na maestro ang kanilang pambihirang kakayahan at tinalo ang buong hukbo. Subalit biglang nagliwanag ang kalangitan, hudyat ng pagbabalik ng Blood Demon. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog, nagdala ng pagkawasak, at kinitil ang buhay ng lahat. At dito nagsisimula ang kwento. Nagpatuloy ang kwento sa isang batang nakahiga sa isang kahoy na kama, na ginaisang ng isang batang lalaki upang ipaalam na hinihintay na siya ng ibang mga bata sa training ground. Isang buwan ang nakalipas, ang instructor na namatay sa laban ay nagising sa katawan ni Sir Surong Bic, isang guro ng martial arts sa Bic Martial Arts Academy sa probinsya. Si Surong ay may bihirang kondisyon sa puso na halos ilang beses na niyang ikinamatay. Maaga siyang naulila sa ina, ngunit sa kabila ng kanyang karamdaman, masikap niyang pinag-aaralan ang Kai teknik araw-araw. Bukod dito, nasangkot din siya sa paggamit ng demonic Kai teknik. Sa kasamaang palad, habang nagsasanay ng matindi, siya ay bumagsak at namatay habang nagsusuka ng dugo. Matapos ang kanyang kamatayan, nagising ang Dark Art Instructor sa kanyang katawan. Habang sinusubukan niyang umangkop sa bagong buhay ni Surong, pinagalitan ng ama si Surong dahil sobrang higpit niya sa mga bata. Isang araw, dumating ang isang batang lalaki na sumisigaw na ang kanyang kapatid ay nangangailangan ng tulong. Ang sugatang bata ay may mga sugat mula sa laban-laban sa isang estudyante ng JY Martial Arts Academy, na gumamit ng isang delikadong teknik. Ang pinuno ng Bic Martial Arts Academy ay konektado sa makapangyarihang pamilya Namgang. Dahil dito, nagpasya si Mon na bumisita sa JY Academy upang harapin ang kanilang master at bigyan ng babala. Kinabukasan, dumating sila sa Jin Academy, kung saan lumabas ang isang lalaki. Hindi maiwasang magtanong si Surong kung may koneksyon ang lalaking ito sa pamilyang Namgang. Ipinabatid ni Moon sa master ng Jin Academy ang tungkol sa malubhang pagkasugat ng isang bata sa kanilang estudyante. Ngunit minaliit lang ito ng master, sinasabing normal na bahagi ng pagdadalaga at paglakiang. Ganitong mga laban, pinuna ni Moon ang uri ng martial arts na itinuturo sa academy. Sa halip na umamin ng pagkakamali, ipinagtanggol pa ng master ang aksyon ng kanyang estudyante, na nagdulot ng tensyon. Nagkaroon ng minitang pagtatalo, at iminungkahi ng mga tao na resolbahin ang alitan sa pamamagitan ng isang laban. Napagtanto ni Surong na isa itong patibong. Kung umatras ang kanilang panig, tatawagan silang duwag, ngunit kung magsisimula sila ng laban, magmumukha silang mababaw dahil sangkot lamang ito sa away ng mga bata. Lumabas ang isang matandang lalaki, sinabing siya'y may kaugnayan sa prestihiyosong pamilya Namgang, ngunit nagduda si Surong sa kanyang mga salita. Nag-isip si Surong ng plano at nagkunwaring interesado, tinanong kung itinuturo nila ang mga teknik ng pamilya Namgang. Agad namang inalok ng master na turuan si Surong,
ngunit sinagot niya ito ng mapanlin lang, hindi raw niya alam na gumagamit ng nakamamatay na teknik ang pamilya Namgang. Naging balisa ang karamihan, nagbulong-bulungan, habang lalong nagalit ang master. Naramdaman ang banta, kaya binalaan ng matandang lalaki si Surong na huwag magpakalat ng walang bisang chismis. Sinabi niyang ipagpaliban na lang ang usapan sa ibang araw, ngunit si Surong, na sanay na sa madilim na martial arts sa loob ng isang dekada, ay nanatiling kalmado. Biglang nagbago ang anyo ng matandang lalaki, naging isang makapangyarihang mandirigma, na nagdulot ng takot sa mga tao. Napaisip si Surong sa posibilidad na patahimikin ng matanda ang lahat gamit ang karahasan. Samantala, inutusan ni Moon ang kanyang anak na umatras at maghanda ng espada. Pinayuhan din niya si Surong na huwag makipaglaban dahil wala itong kay. Habang nag-uusap sila, bigla ang inatake ng master ng Jin Academy si Moon, dahilan upang mapilayan ang laban nito dahil sa pag-aalala kay Surong. Kasabay nito, hinarap ni Surong ang transformed na matanda. Sa kabila ng sunod-sunod na atake, matagumpay na naiwasan ni Surong ang mga ito at ginamit ang bumabagal na kilos ng kalaban. Sa wakas, nagawa ni Surong na magbigay ng isang malakas na sipa, sabay bulong tungkol sa kanyang karanasan sa mga katawang hindi kayang gumamit ng kai. Sa limitadong lakas ng katawan, inatake ni Surong ang pressure point ng matanda, na nagpamanhid sa mga braso nito. Sinundan niya ito ng isang malakas na knee strike sa mukha, dahilan upang damyugo ang matanda. Bagamat pinrotektahan ng matanda ang kanyang dugo gamit ang kai, tuloy-tuloy na inatake ni Surong hanggang sa tuluyang bumagsak ito. Habang tumatalikod si Surong, biglang bumangon ang matanda at umatake mula sa likuran. Hindi agad nakapagdepensa si Surong, ngunit mabilis na sumaklolo ang Moon, pinutol ang braso ng matanda at iniligtas ang kanyang anak. Bumagsak ng walang malay ang Natalong Master, na nagbunyag ng tunay na lakas ng Moon. Dahil sa labis na paggamit ng lakas ng kanyang katawan, nawalan ng malay si Surong. Bago ito tuluyang mawalan ng ulirat, sinabi niya sa kanyang ama na alagaan siya. Ilang araw ang lumipas, narinig ni Surong ang mga batang pinupuri ang kanyang galing at umaasang matutunan ang mga lihim na teknik. Sa kabila ng kanilang usapan, walang balak si Moon na ituro sa kanila ang mga teknik na iyon. Biglang dumating ang kanyang ama na halatang balisa, iniulat kay Surong ang pagdating ng isang tao mula sa Martial Arts Alliance. Ito ay si Galo, na konektado sa Martial Arts Alliance, at nais makipagkita kay Moon. Nakilala ni Moon si Galo bilang ang tanyag na Flying Assassin dahil sa reputasyon nito. Pagkatapos ng kanilang pagpapakilala, ipinahayag ni Moon ang panghihinayang sa kawalan niya ng martial arts na palayaw. Ipinakilala naman ni Galo ang sarili sa tradisyonal na paraan ng kanyang ama at pinuri ang kanilang kakayahang matuklasan ang madilim na martial arts at talunin ang kanilang mga master. Sa kabila ng kakaibang pakiramdam ng pamilyaridad, hindi maalala ni Galo kung saan niya nakilala si Moon dati. Nag-alok si Moon ng tsaa kay Galo na tinanggap naman nito. Habang iniinom ang kanilang tsaa, ibinunyag ni Galo ang lihim na maaaring may koneksyon ng mga salarin sa blood cult. Si Surong, na dati nang may kaugnayan sa blood cult at namatay kasama ang 4 na iba pang mga maestro, ay nagulat sa revelasyong ito. Sinabi ni Galo na ilang dekada na ang nakalipas ng mabuwag ang blood cult dahil sa internal na alitan, kung saan inatake ng kanilang leader ang sariling headquarters at pinuksa ang mga miyembro nito. Sa kasalukuyan, binabantayan nila ang mga aktibidad ng mga inapo ng cult at humiling si Galo kay Moon na ibahagi ang anumang impormasyong may kaugnayan dito. Napansin ni Surong ang tensyon kay Galo, lalo na ang posisyon ng kanyang kamay na tila handa ng bunutin ang espada. Posible raw na dulot ito ng tagumpay ng kanilang maliit na paaralan laban sa mga gumagamit ng madilim na martial arts. Nakaramdam si Surong ng kakaibang kilos ng kanyang ama, dahilan upang isipin niyang ito ang nagdulot ng hinala ni Galo. Kasabay nito, naramdaman din ni Surong ang napakalakas na enerhiya mula kay Galo. Bigla na lang, tila naalala ni Galo kung bakit pamilyar si Moon sa kanya. Lumapit siya ng mabilis at tinawag itong Prince Charming. Naging malinaw na sina Moon at Galo ay dating magkaibigan mula sa Blue Dragon Academy, na muling nagtagpo matapos ang halos 30 taon. Nakilala ni Moon si Galo mula pa noong una, ngunit pinili niyang huwag banggitin ito dahil sa guilt sa nawalang ugnayan nila noon. Humiling si Moon ng inumin mula kay Surong at ipinakilala si Galo bilang isang dating kaibigan.
Masaya nilang binalikan ang mga alaala noong sila ay mga estudyante pa sa academy, kung saan isiniwalat ni Galo ang palayaw ni Moon na Prince Charming. Nagulat si Surong dahil ang alam lamang niya ay ang Jin Academy sa kanyang panahon. Sinabihan ni Galo ang kanyang mga tauhan na umalis, at nangakong babalik kinabukasan. Inamin niyang napagkamalan niyang, si Moon ay isang tao mula sa wanted poster at nagtanong tungkol sa yumaong asawa ni Moon at sa kanyang ginagawa ngayon. Ipinaliwanag ni Moon, sinabi ni Moon na matagal nang pumanaw ang kanyang asawa, bagamat hindi kalakihan ang kita niya sa kanyang trabaho, sapat na ito para sa kanilang mag-ama. Binanggit naman ni Galo ang magagandang oportunidad sa Blue Dragon Academy, partikular na ang malaking sahod ng mga guro doon. Sa kabila nito, ipinahayag ni Moon ang kanyang kasiyahan sa kasalukuyang sitwasyon. Kinabukasan, inialok ni Surong kay Galo ang honey water upang maibsan ang kanyang hangover, at pati ang bahagi ng kanyang ama ay ibinigay pa niya, nagpapahiwatig na kailangan nila ng karagdagang pera. Tinanong ni Galo si Surong kung interesado pa siya sa alok na napag-usapan nila kagabi. Nag-alok si Galo ng rekomendasyon para sa kanya, at sinabi niyang 3 buwan pa ang deadline kaya hindi kailangang magmadali. Matapos magpaalam, umalis si Galo ng may biyaya. Tinanong ni Moon si Surong tungkol sa kanyang plano patungkol sa Blue Dragon Academy. Ipinahayag ni Moon ang kanyang pagtutol sa pagpasok ni Surong doon dahil sa problema nito sa Energy Center at kawalan ng Kai. Bukod pa rito, tumatanggap lamang ang academy ng mga estudyanteng may edad na 15 pataas, habang si Surong ay 27 taong gulang na. Pinayuhan ni Moon ang kanyang anak na maghanap na lang ng mapapangasawa at bumuo ng sariling pamilya, ngunit sinabi ni Surong na wala siyang interes mag-aral sa academy. Sa halip, gusto niyang maghanap ng trabaho para suportahan ang kanyang ama sa pagtanda nito. Ilang taon na ang nakalipas, tinuruan ng master na si Min ang instructor ng Green Forest Technique. Sinabi niya na dapat maging mabilis ito at hindi niya maaaring hayaang mamatay ang instructor hanggang hindi ito natututo ng technique. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, huminto sila, at ibinunyag ni Master Min ang lokasyon ng ilang miracle herbs at mga kayamanan sa mundo sakaling may mangyari sa kanya. Dahil dito, nagawa ng instructor na makatakas at mabuhay, dahil mas mabuti nang mapasakamay niya ang mga iyon kaysa tuluyang mawala. Sinabi ni Master Min noon na ang mga kayamanan at halamang gamot ay mas mabuting mapakinabangan kaysa masayang. Dahil dito, inalok ng instructor si Master Min ng karne, na lubos na ikinatuwa ng maestro. Sa kasalukuyan, dinala ni Surong ang kanyang ama sa kagubatan upang hanapin ang mga mahiwagang halamang gamot. Napansin nila ang kakaibang lilang hangin na umiikot sa paligid. Nakaramdam ng kakaiba si Moon sa lugar at hindi makapaniwala sa sinasabi ng anak tungkol sa mga halamang gamot. Sa huli, natagpuan ni Surong ang lugar, kung saan mayroong isang pavilion. Hindi makapaniwala si Moon na totoo ang sabi-sabi ng anak. Bigla nilang narinig ang isang malakas na alulong, at isang dambuhalang tigre ang lumitaw mula sa bangin. Kinabahan sila, at umatake ang tigre. Sinabi ni Master Min noon na ang hayop na iyon ay isang tigre na batang cub pa lamang, ngunit makalipas ang ilang dekada, isa na itong ganap na spirit beast. Nais ni Mo na umalis sa teritoryo ng hayop dahil kung aalis sila, ngunit tumutol si Surong. Nais niyang patayin ang tigre upang maibenta ang balat nito at makatulong sa kanilang gastusin ngayong taglamig. Hinikayat niya ang kanyang ama mula sa malayo. Kinuha ni Moon ang kanyang espada at sinimula ng labanan sa Spirit Beast. Inatake ng tigre, ngunit nagawa ni Moon na magtago sa likod ng puno. Pinabagsak ng tigre ang puno, at sa kabila ng malalakas na suntok ni Moon, makapal ang balat ng hayop kaya mahirap itong saktan. Kinwestiyon ni Surong ang masikip na estilo ng pakikipaglaban ng kanyang ama. Depensa naman ni Moon, kung matalino si Surong, siya na sana ang lumaban. Sinubukan ni Surong na mag-alok ng tulong, ngunit sinaway siya ng ama, sinabing magiging abala lang siya. Ayaw ni Moon na magmukhang talunan sa harap ng kanyang anak. Biglang umatake ang tigre mula sa likod at tinamaan si Moon. Sa puntong iyon, bumato si Surong ng malaking bato sa tigre, ngunit sinaway siya ng kanyang ama dahil delikado ang ginawa niya. Habang dumadaloy ang dugo mula sa kanila, parehong naghanda ang mag-ama para sa susunod na yugto ng laban. Gumawa si Surong ng plano upang suportahan ang likuran ng kanyang ama habang si Moon ay nakipaglaban ng mahinahon, iniiwasang gumamit ng sword kai.
Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, matagumpay nilang napatay ang tigre at natuklasan ang isang perla sa loob nito. Pagkatapos, pumunta sila sa summer house. Naisip ni Surong na naabot na ng kanyang ama ang rurok ng lakas, ngunit tila may pumipigil sa kanyang pag-unlad. Natagpuan ni Moon ang mga dahon na mukhang nasa 100 taon na ang tanda. Isa itong bihirang elixir, ngunit kakaunti lamang ang enerhiyang inilalabas nito dahil hindi nila alam ang tamang proseso. Alam ito ni Surong, ngunit ang problema ay kailangan niya ng malaking halaga ng pera. Kahit ibenta niya ang lahat ng ugat, hindi pa rin sapat. Nagpasya siyang sanayin ang kanyang katawan upang makapag-ipon ng mas maraming pera. Inirita ni Surong ang kanyang ama sa pamamagitan ng mungkahi na kainin lahat ng halamang gamot, at sa huli, pumayag na rin si Moon ng may pag-aatubili. Naalala ni Surong ang kwento ni Master Ming tungkol sa isang spa malapit sa kanilang kubo. Umaasa ang instructor na ang spa ay makakatulong sa pagpapalakas ng kanyang kai o pagtanggal ng pagod sa kalamnan habang siya'y nag-eensayo ng walang pahinga. Ngunit sarcastic na pinabulaanan ito ng master, sinasabing kung may ganoong kayamanan, matagal na itong ninakaw ng mga bandido. Biniro naman siya ng instructor na huwag kumain ng karne para hindi masira ang ngipin nito. Natuklasan ni Surong ang spa at naalala ang isang metal na tumagos sa kanyang puso noong nakaraang buhay. Ang metal na ito ay kilala bilang Starfall, na ginagamit sa paggawa ng mga espada para sa Blood Demon Divine Cult. Pinulot ni Surong ang metal at ipinakita ito sa kanyang ama, na nag-aatubiling tanggapin ang responsibilidad para sa ganoong kayamanan. Sinabi ni Moon, nag-alala si Moon na kung may lalantad ang Starfall sa mundo, maaari itong magdulot ng kaguluhan at pagdanak ng dugo. Naiintindihan ni Surong ang panganib, ngunit iginiit niyang panatilihin ito upang maiwasan ang paghahanap ng iba. Matapos mag-isip, pumayag si Moon na itago ang kayamanan. Habang pauwi, pinag-isipan ni Surong kung ano ang gagawin sa Starfall. Binalaan siya ng kanyang ama na huwag gamitin ang mga elixir hanggang sa makabalik siya mula sa pagbebenta ng balat ng tigre. Ngunit pagkalas ng kanyang ama, agad na nagsimulang gumawa ng gamot si Surong mula sa mga halamang gamot, na itinuturing niya bilang paraan ng kai cultivation. Habang umiinom si Surong ng gamot, nadulas ang mangkok mula sa kanyang kamay at naramdaman niya ang matinding sakit na naging sanhi ng kanyang pagsigaw. Sa bawat higop, isang malakas na daloy ng enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan, binabanlawan ang kanyang mga ugat ng dugo. Determinado siyang hindi mabaigo, sinipsip niya ang enerhiya habang pinipilit manatiling gising. Kung mawalan siya ng malay bago matapos, maaaring mabaigo ang buong proseso. Ang daloy ng dugo sa kanyang 8 ancillary meridians ay na-block ng malaking masa ng kontaminadong kai. Ngunit makalipas ang ilang minuto, nagtagumpay si Surong at nagawang lumikha ng isang inner dance sa kanyang katawan sa tulong ng herbal stimulation. Narating niya ang unang yugto ng heaven-defying divine art at nadagdagan ang kanyang lifespan ng 3 taon. Kailangan pang palakasin ni Surong ang kanyang katawan upang kayanin ang makapangyarihang kai ng mga teknik na iyon. Kapag napagtagumpayan niya ang unang kalahati ng 18 strikes of the outlaw, makakamtan niya ang ika-6 na pandama. At kung magpapatuloy ang kanyang pagsasanay, maaaring makabisado niya ang ikalawang kalahati. Sa puntong iyon, malalampasan niya ang Bandit King sa Outer Arts. Ngunit hindi pa natatapos ang laban ni Surong, dahil naroon pa rin ang mga baliw na Demon Martial Arts at ang Yellow, ang mga Divine Arts ng Moon Goddess, Sword Techniques ng Sword Master, at Heaven-Defying Divine Art ay mga teknik na kailangang mamaster ni Surong. Kapag nagawa niya ito, siya ang magiging pinakamalakas sa ilalim ng langit. Samantala, bumalik ang kanyang ama at natagpuan si Surong sa masamang kalagayan dahil sa gamot na ginawa niya. Pinagalitan at binugbog siya ng kanyang ama. Gayunpaman, patuloy si Surong sa kanyang araw-araw na meditasyon at nagtuon sa pagdalisay ng kontaminadong kai. Isang araw, nakatanggap siya ng liham mula kay Gojol na nagsasabing ang Asher Dragon Academy ay maghahire ng mga bagong instructor. Dumagsa ang mga tao sa akademya upang masaksihan ang laban sa pagitan ni Surong at ng kanyang ama. Kung matatalo si Surong, hindi siya papayagang pumunta sa lungsod. Binalaan siya ng kanyang ama na magbago ng desisyon kung ayaw niyang mapahiya, ngunit desidido na si Surong. Ibinigay niya ang kanyang bagahe kay Jiang. Habang nag-aalala ang ama kung paano magtuturo ng martial arts si Surong sa mga estudyanteng nakapasa na sa unang yugto.
Sinagot ni Surong na hindi na siya ang parehong tao mula noong nakaraang buwan. Hinugot ng kanyang ama ang espada bilang senyales ng pagsisimula ng laban at sinabi niyang hindi gagamit ng Kai upang maging patas. Ginamit ni Moon ang revolving windsword technique, ngunit matagumpay itong na-anticipate ni Surong na siyang nagpahanga sa mga nanunood. Sa kabila ng excitement ng mga tao, alam ni Surong na kung magpapatuloy ang laban sa ganitong paraan, siguradong matatalo siya. Kaya't pinanatili niya ang distansya at nag-isip ng paraan. Habang binabantayan ang bawat galaw ng kanyang ama, unti-unti niyang naintindihan ang teknik nito at ginamit ang kaalaman upang bumawi. Nagulat si Moon sa kakayahan ng anak na basahin ang kanyang teknik. Sa huli, si Surong ang unang gumawa ng hakbang na ikinabigla ng kanyang ama. Sa pag-uusap nila, sinabi ni Surong na hindi kasalanan ng kanyang ama ang pagkamatay ng kanyang ina at ang pagkakaroon ng mahinang anak. Lubos na naapektuhan si Moon sa mga sinabi ng anak, na tila nagpabago sa kanyang pananaw. Nararamdaman ni Moon ang bigat ng debate sa kanyang damdamin, na pinigilan niya mula pa noong namatay ang kanyang asawa at sa pagkakaroon ng mahinang anak. Dahil dito, ikinulong niya ang sarili sa pader ng kanyang emosyon, nalimutan kung paano maghanap ng kalayaan. Sa wakas, inamin ng ama ang kanyang pagkatalo at pinayagan si Surong na umalis. Nagbunyi ang mga tao, at bagamat pagod si Yun, mukhang mas magaan ang pakiramdam niya. Umalis si Surong sa kanilang bahay upang sumali sa akademya, ngunit binalaan siya ng kanyang ama na maaari niyang makaharap ang kanyang lolo roon. Sinabi nitong makikilala siya ng lolo niya dahil kahawig niya ang kanyang ina, at posibleng mahalin o patayin siya nito. Kaya't pinaalalahanan siyang mag-ingat. Pag-alis ni Surong, naisip ng kanyang ama na sundan siya ngunit napagtanto niyang kailangan muna niyang hanapin ang mga sagot sa loob ng kanyang sarili. Sa kanyang imahinasyon, nakausap niya ang kanyang yumaong asawa. Sinabi nito na natalo na siya ng kanilang anak, kaya't wala na siyang dapat alalahanin dahil kaya na ni Surong alagaan ang kanyang sarili. Naramdaman ni Moon na nabawasan ang bigat sa kanyang puso salamat sa kanilang anak at asawa. Nang tanungin siya ng imahinasyon ng kanyang asawa kung ano ang balak niyang gawin kung sakaling magpakasal ulit, sinabi ni Moon na plano niyang mag-aral ng martial arts na hindi niya nagawa noon. Sinimulan niya ang kanyang pagsasanay at naalala ang kanilang alaala noong una silang nagkita. Una niyang nakilala si Ye Kang sa isang kafe, kung saan tinukso siya nito na hindi siya kasing gwapo ng inaakala niya. Na-offend si Moon sa komento at tinanong kung sino ba itong bigla na lang sumulpat habang umiinom siya. Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa kanyang hitsura, ngunit humiling pa rin si Ye Kang na bilhan siya ng inumin. Bagamat mukhang mahina si Ye Kang, parang babagsak siya sa kaunting hampas, hindi niya napigilan ang sarili at nahulog ang loob sa kanya. Nag-propose si Moon kay Ye Kang, ngunit sinabi nitong nag-aalala siya dahil sa mahina niyang katawan at posibleng hindi siya magtagal sa mundo. Ngunit sinabi ni Moon na hindi niya iyon alintana. Nang humarap siya sa ama ni Ye Kang, nagalit ito sa kanya. Binatikos ng ibang mga estudyante ang akademya dahil sa pag-imbita kay Surong, na tinawag nilang isang maingay na baboy. Subalit nang mapagtanto nilang si Surong ay isang master, agad silang humingi ng tawad at mabilis na umalis sa takot na maparusahan dahil sa kanilang paglapastangan. Intrigado si Surong, sinuri niya ang master na tila may kakaibang aura. Inisip niya kung ang kanyang kakayahan ba ay talagang pambihira o kung galing siya sa isang prestihiyosong pamilya, lalo na't napakabata pa nito. Sa kabila ng inaasahang tensyon, lumapit ang master kay Surong at nagsimula ng isang maayos na pag-uusap. Ipinakita nito ang tunay na interes sa kanya na ikinagulat ni Surong. Dito natuklasan ni Surong na ang master ay mula sa kilalang pamilyang natanyag sa kanilang advanced na teknik sa sibat. Sa maikling panahon, naging magkaibigan sila, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga ama at ang kanilang mga dahilan sa pagpunta sa lungsod. Ibinunyag ni Yuno, ang master, na pumunta siya upang maghanap ng angkop na kapareha, habang si Surong naman ay naroon upang kumuha ng entrance exam bilang instructor sa Jade Academy. Nag-alok si Yuno na sagutin ang mga gastusin sa paglalakbay ni Surong kapalit ng pagsama nito sa kanya, at pumayag naman si Surong. Bigla, sa kasaysayan, isang misteryosong lalaki ang nagtanong kay Kay kung paano siya namatay. Kinabukasan, nagpatuloy ang kwento ng mga binata. Habang naglalakbay si Surong kasama si Yuno, naghanap sila ng lugar na matutuluyan.
Nagpasya si Surong na kumuha ng isang recommendation letter at pinahintulutan siyang maging bahagi ng isang investigasyon. Isang sibilyan ang napatay sa pamamagitan ng isang makapangyarihang martial artist na gumamit ng isang demonic art na maaaring konektado sa blood cult. Kilala si Surong sa kanyang nakaraan na pagtuklas ng mga teknik ng masasamang sekta, kaya't inatasan siya na alamin kung ang kamatayan ay may kinalaman sa mga ganitong teknik. Kapag matagumpay niyang nahuli ang salarin, bibigyan siya ng plaka mula sa alliance ni Gol at magagawa niyang idagdag ito sa kanyang resume. Nakipagkita siya sa head constable na si Chunan, na siya ring nangunguna sa kaso. Pagsusuri nila sa bangkay, napansin ni Surong na may posibilidad na demonic art ang ginamit. Nais niyang makipagkita sa suspect, ngunit hindi pa tiyak kung sapat na ang pagtingin sa katawan para masabi kung may koneksyon sa demonic art. Unang pinuntahan nila ang Scarlet Flower Palace na kaugnay sa namatay na si Hyo. Dito, nakatagpo sila ng asawa ni Hyo na ipinapakita ang pagmamahal sa kanyang yumaong asawa, bagamat tumututol siya sa pagbabago sa pamamahala ng brothel. Inanalisa ni Surong ang sitwasyon at napansin na wala sa kakayahan ng babae na isagawa ang krimen. Biglang may dumating na tao na nagpahayag ng nais na makipagkita kay Granny, ang tanging anak ni Hyo at ang pangalawang sospek. Ang babae sa loob ay sumigaw at ipinag-utos na umalis siya, ngunit ipinakita ng lalaki ang kanyang espada at tinutukan ang babae sa leeg, claiming ang kanyang karapatan sa brothel. Agad na napansin ni Surong na kung papayagan ang lalaki, tiyak na masisira ang lugar. Dahil dito, umatake si Yono gamit ang kanyang spear, nagalit sa masamang pag-uugali ng lalaki. Patuloy silang nakipaglaban at pinaamin ang lalaki sa kanilang mga kasalanan. Sa pag-usad ng investigasyon, nalaman ni Surong na pinatay ng anak ang kanyang ama, ngunit hindi niya kayang kontrolin ang kanyang pisikal na reaksyon. Tinutulan ng lalaki ang akusasyon, na nagsasabing itinakda na siyang mamatay sa loob ng ilang taon at hindi lamang siya ang anak ni Hyo, mayroon ding ibang mga anak si Hyo mula sa ibang mga babae na hindi nakarehistro. Pagkatapos ng insidente, nagpunta sila sa kanilang huling sospek, si Bachmanin SSI, na nagdedeklarang inosente. Ayon sa kanya, inalok siya ni Hyo ng trabaho at nag-akto ito na tila hindi siya makakahanap ng trabaho dahil sa pagkakaroon ng peklat sa mukha. Sinabi pa niyang kung matutuklasan nila ang isang will, makikita nila kung sino ang tagapagmana ni Hyo. Tanong ni Surong kay Chung kung bakit hindi ito sinabi sa kanya tungkol sa will, at sinabi ni Chung na magdudulot lamang ito ng kalituhan. Naramdaman ni Surong na hindi gusto ni CH ang kanilang pagsali sa investigasyon, ngunit humiling pa rin siya na tulungan siya ni Chung upang matukoy ang salarin. Napagdesisyonan nilang bisitahin ang lugar ng krimen kinabukasan. Sa gabi, habang nag-iisip tungkol sa kaso, pinuntahan siya ni Yono at ipinagbigay alam ang nangyaring sunog sa tahanan ni Elder. Mabilis silang dumating sa lugar kung saan naruroon ang constable, at dito ay inamin ng anak na siya ang nagpasimula ng sunog at nagpakamatay matapos aminin ang pagpatay sa kanyang ama. Inanunsyo ng constable na tapos na ang kaso at nagpapasalamat kay Surong sa kooperasyon nito. Habang magtutulungan sanang umalis si Yono, hiniling ni Surong na makipag-usap kay Chang. Dito, ibinahagi ni Surong kay Chang ang kanyang mga hinala na ang pagpatay ay may kinalaman sa Who demonic arts ng blood cult at ipinaliwanag ang mapanganib na epekto ng mga ito sa katawan. Nagtanong si Chang kung bakit ibinabahagi ni Surong ang impormasyong ito, at dito ay ipinaliwanag ni Surong na may suspecha siya na natutunan ni Chang ang mga teknik ng blood cult. Ipinagpatuloy ni Surong ang investigasyon at nalaman na si Chang ay natutunan ang teknik mula sa isang libro na ibinigay sa kanya ng isang misteryosong lalaki sa harap ng libingan ng kanyang ina. Sinabi ni Chang na ipinangako sa kanya ng lalaki na magkakaroon siya ng kapangyarihan kapag natutunan niya ang teknik. Dahil dito, naging alipin siya ng kanyang kapangyarihan. Kalaunan, nilapitan siya ni Elder Hyo, at dito niya nalaman na siya pala ang tunay na ama ni Chang. Humingi ng tawad si Hyo sa pagkamatay ng ina ni Chang, at dito na nagdesisyon si Chang na patayin siya, kahit na inalok siya ni Hyo ng buong yaman nito. Pagkatapos kalmayan si Chang, nag-alok si Surong ng kasunduan, ibibigay niya ang will kapalit ng buhay ni Chang, kaya't natapos ang kaso. Nakipagkita si Surong sa constable at nagplano kung paano ipapatupad ang will habang pinapangalagaan ang sikreto ng tunay na pagkakakilanlan ng constable bilang biological na anak ng matandang lalaki.
Samantala, natuwa ang mistress ni Elder Hio dahil sa malaking yaman at mana na nakuha niya at nagplano siyang pekehin ang Will, gamit ang mga opisyal na kanyang binayaran. Kinabukasan, dumating ang constable na nakamaskara kasama si Surong at nagkunwaring siya ang tunay na anak ng matanda. In-corner nila ang mistress at ipinakita ang ebidensya laban sa kanya, binanggit ang peking Will na ipinasok niya sa sistema. Dahil sa mahusay na pagtatanghal ni Surong, ipinasa sa kanya ng constable ang Will at nagkunwari silang siya ang tunay na anak ng matanda. Matapos ang lahat ng ito, humingi si Surong ng tulong sa mga eksperto sa negosyo dahil wala siyang karanasan sa pagpapatakbo ng ganitong uri ng negosyo, at nagkasundo silang tumulong, bagamat nag-aalangan pa sila. Nang lumabas sila mula sa kastilyo, pinuri ng constable si Surong sa mahusay na pag-arte nito, at sinabi niyang ang anak ng mistress ay malapit ng makulong dahil sa pandaraya sa buwis at iba pang krimen. Kinabukasan, sinabi ni Surong kay Judel ang buong kwento at pinuri siya nito. Pero nagbiro si Judel, tinanong kung sa tingin ba niya madali lang ang pagsubok ng mga demonic arts. Isinantibi ni Surong ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Elder Hio, at sinabing mas kailangan niyang itago ito. Nagbiro naman si Judel na huwag na niyang alalahanin ang entrance exam at tutulungan siya ng kanyang tiyuhin sa pagsusulat ng magandang rekomendasyon. Pumunta si Surong sa Scarlet Flower Palace at tinanong ang gwardya na si Bok tungkol sa ilang elixir at isang bihasang panday na maaring magtago ng mga sikreto. Dumating si Yono at ipinakita kay Surong ang isang liham na naglalaman ng impormasyon tungkol sa bakanteng posisyon bilang instructor sa Dragon Academy. Nasa liham na ang mga aplikante na makakapasok sa initial review ay magiging pansamantalang instructor ng 3 buwan, at pagkatapos ng buwan ng pagsusuri, pipiliin ang magiging permanenteng instructor. Ngunit tanging 5 pansamantalang instructor lang ang kukunin, at mahigit 100 aplikante ang nakapila. Iminungkahi ni Yono na maghanda sila ng kakaibang paraan upang pumasa sa interview. Nakatayo sa bubong si Caption at pinapanood ang mga tao, na nagpapahayag ng kanilang kagustuhan na kumuha lamang ng mga bihasang instructor. Nagbihis ng bagong damit sina Surong at Yono, at nag-uusapan sila ng mga tao tungkol sa kanilang hitsura. Hindi natuwa si Surong sa atensyon, pero nagsimula si Yono na gawing biro ito. Napatanong si Surong kung ang mukha ba niya ay talagang kasing gwapo ng sinasabi ng iba, at kung ito ba ay makakatulong sa interview. Bigla nilang narinig ang malakas na sigaw mula sa bubong, "Pumasa kayo." Nagaling kay Dang, na nagpahayag na sila ay pumasa ng walang interview. Natahimik si Doc at napansin ang sigaw mula sa bubong, pero pinili nilang huwag na lang pansinin. Habang nakatambay sa pila, nakatagpo sila ng matabang batang galing sa kafe. Naalala ni Yono na tinawag niya itong mataba, kaya nagalit ito at nagsimula ng away. Pinagsabihan sila ng ibang mga estudyante at nagbigay ng mga babala na huwag mang-abuso sa mga gwapong instructor. Ipinakita ni Yono kung paano nakakatulong ang magandang pananamit sa isang mabuting impresyon. Biglang dumating ang isang matandang estudyante na nasa gate at nagbabala na ang mga mag-iingay ay papatawan ng parusa. Inutusan silang umalis ng lugar dahil ang matabang batang iyon ay nakapagtapos na ng interview. Inalis ng matandang lalaki ang batang iyon, ngunit nagpasya siyang patawarin sina Surong at Yono matapos hilingin ng mga tao. Natuwa si Surong na napansin siyang gwapo. Pagdating ng kanilang turn, sinabi ng matandang lalaki na tila nakita na niya si Surong dati. Ang ika-16 na interview para sa posisyon ng instructor sa Azure Dragon Academy ay pinangunahan ng mga panalista, kabilang na ang may libu-libong braso na si Gian, ang punong guro ng Azure Dragon Academy, at ang instructor ng Blood Cult na si Nogonset, pati na rin ang Blazang. Sa Azure Dragon Academy, nakaupo sa tabi-tabi sina Sword Kwak Cholo, ang Vice Headmaster, at ang 3-edged sword na si Nunsu, ang top instructor ng Academy. Ang unang aplikante ay si Mayan Iho mula sa Sandong Mayan Household, kasama si Akono mula sa Sans Family, na nagsanay bilang spearman instructor. Ang ikatlong aplikante ay si Surong, na nag-apply bilang external arts instructor dahil sa kanyang tiwala at kakayahan sa swordsmanship, martial arts memorization, at synchronized martial arts. Ngunit si Nunsu, matapos tanungin si Surong tungkol sa kakulangan nito sa internal arts, ay nagsimula ng mahigpit na usapan. Sa gitna ng tensyon, pinagsabihan sila ni Auno at iniwan ang interview kasama si Surong.
Habang umaalis sila, nakatagpo sila ng Asher Dragon Academy headmaster na si Nogon Sang, na nagpasya na ipasa si Surong pati na rin si Yono at Mayan Iho. Pagbalik nila, inalok sila ni Mayan Iho ng isang salo-salo na kanilang tinanggap. Habang nag-uusap tungkol sa practical tests, dumating ang may-ari at pinatawag si Surong para makipagkita ng pribado. Tinanong siya ni Nogon Sang tungkol sa pangalan ng kanyang ama, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagninilay, naalala ni Surong na siya ay apo ng punong guro. Nang tinawag niyang lolo, nagalit si Nogon Sang, ngunit nang makita ang respeto ni Surong, lumamig siya. Napansin niyang kamukha ni Surong ang kanyang anak na babae, ngunit ang ngiti nito ay kamukha ng kanyang ama, kaya't nagbigay siya ng babala na huwag ngumiti sa harap niya at umalis na. Pagbalik ni Surong sa kanyang mga kaibigan, tinanong siya kung ayos lang siya, dahil bagong tapos lang siya mula sa isang one-on-one na pag-uusap. Nagpatuloy ang interview kay Crazy Sword Reshosa, isang dating eksperto sa digmaan na naging instructor sa Asher Academy. Siya na ngayon ang head ng mga estudyante, at kilala bilang isang Reaper para sa mga estudyanteng gumagawa ng mga kasalanan tulad ng public indecency. Ibinahagi ni Shosa ang kwento ng pag-ibig ng kanyang anak na babae, ngunit si Surong ay nakaramdam ng pagkabalisa at mabilis na binago ang paksa, nagtatanong tungkol sa practical test. Ipinaliwanag ni Mayang na may dalawang tests, isang demonstration lecture at sparring laban sa isang kasalukuyang instructor upang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Para makagawa ng magandang impresyon sa mga estudyante, kailangan nilang maunawaan ang kanilang mga puso. Mabuti na lang at may gagawing festival night ang student council, kung saan kinakailangan nilang dumalo. Maraming tao sa festival, at bigla na lang nilapitan ni isang babae si Yanggo, ngunit pinigilan sila ng mga gwardya dahil sa akusasyon ng impure relations at dinala siya sa student council. Nagbalik si Mayang Yelho sa kwento ng batang babae at lalaki, ngunit pinigilan siya ni Surong at nagpa siya ng bumalik. Ngunit ayaw ni Yanggo, kaya't nanatili sila. Bigla, isang batang lalaki na si Hanan Kang ay kinik ang isa pang bata, na nagpasimula ng isang laban. Pinukaw ni Surong si Hanan sa tawag na Crazy Demon, kaya't nagkaroon ng argumentong mabilis na ini-interview ng mga gwardya. Pumasok ang mga gwardya upang kontrolin ang sitwasyon, ngunit patuloy na nanlaban si Hanan, at kahit ang mga gwardya ay tinalo niya sa kanyang relaxed na ngiti. Nakita ng mga tao sa paligid na hindi nila gusto si Hanan at nais siyang ipatalsik mula sa academy, ngunit natatakot din sila sa kanya. Dumating ang isang binata na si Pang Saho, ang presidente ng student council, upang subukang ayusin ang sitwasyon. Nag-utos ang Academist Club Alliance, isa sa mga pinakamakapangyarihang grupo sa academy, kay Hanan na umuwi na at matulog. Hindi siya pumayag na bumalik, kaya nagpatuloy ang usapan ni Surong at Yanggo. Dumating si Pang na kinilala sila mula sa interview, at nagpakilala. Humingi siya ng paumanhin dahil sa insidente at nag-alok ng hapunan bilang pag-apologize. Maraming tao ang dumalo sa hapunan kasama ang mga bagong instructors na nag-interview sa araw na iyon. Pinuri ni Pang ang lahat at binati sila sa pagpasa sa interview, umaasa ng magagandang resulta sa practical test. Nagulat ang lahat ng sinabi ni Pang na malalaman nila ang resulta kinabukasan. Habang nagsisimula ang mga tao na magpuri sa kanya, naramdaman ni Surong na ipinapakita lamang ni Pang ang kanyang kapangyarihan at impormasyon kaya't nakatayo siya sa likod ni Pang. Inutusan ni Surong si Yanggo na mag-order ng mamahaling alak at snacks, at sinabing magbabanyo siya saglit ngunit sa halip ay umalis siya sa kafe. Doon, isang bata ang dumating at tinanong ni Surong na dalhin si Pang. Samantala, dumating si Mayang at tinanong kung bakit si Surong ay nasa labas. Sinabi ni Surong kay Mayang na patuloy na iniinsulto ni Pang si Akong. Pinakalma ni Surong si Mayang at agad silang bumalik sa loob. Ngunit nagsimula ang kaguluhan nang si Pang ay inakusahan si Surong ng lahat ng pinsala sa ari-arian, sexual harassment, at karahasan laban sa mga estudyante ng Asher Academy. Sa mainit na pagtatalo, binigyan ni Surong si Pang ng isang malakas na sampal at tinawag itong government official Ponem. Hiniling ni Ponem na ipakita nila ang kanilang identity tags para sa pagsusuri ng underage drinking, ngunit tinanggihan ito ni Pang at sinubukan pang i-bribe si Ponem. Gamit ang pangalan ng pamilya, itinapon ni Habok Pang ang lahat ng sisi kay Surong,
inaakusahan siyang gumawa ng mga heinous na krimen laban sa mga babae ng akademi habang lasing, pati na rin ang paggawa ng karahasan at pagsira ng ari-arian ng isang restaurant. Habang nagaganap ang pag-uusap, ininterrupt ni Auno at ipinagpatuloy ang panunumpa gamit ang pangalan ng kanilang pamilya, ang Sandong-ak Clan, upang magsalaysay laban sa lahat ng sinabi ni Habok Pang. Habang nagaganap ito, pinuntahan ni Nogon ang headmaster ng Asher Academy, ang sitwasyon at tinanong si Padanim tungkol sa nangyayari. Pinasalamatan ni Padanim ang buong sitwasyon, sinabi ang mga nangyari habang umiinom si Habok Pang, ang pagsira ng mga ari-arian, at ang pagtatangkang mangurakot. Nang marinig ito, naging galit si Nogon at pinagsabihan ng mga instructors, tinanggap ang buong responsibilidad para sa kanilang walang kwentang pag-uugali, at humiling ng konsiderasyon mula kay Padanim. Ay respeto naman ni Padanim ang headmaster at iniwan ang sitwasyon sa mga kamay nito. Tinawag ni headmaster si Habok Pang upang makipagkita ng privado, at umamin siya na handa siyang bayaran ang mga pinsala. Matapos ayusin ang isyo at umalis na sina Padanim at headmaster, pinatawa ni Surong ang mga instructors at tinanong, akala niyo ba may kwalifikasyon kayo para maging guro? Laking gulat ng lahat nang malaman na ang hotel ay pag-aari ng anak ni Hai. Ibinangon ni Surong ang halaga ng pinsala ng 10 beses gamit ang maskara, at kinabukasan, siya at ang mga kasama niyang escort ay umalis papuntang Vagabond Market, na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan dahil aalis siya 10 araw bago ang practical test. Sinabi ni Surong sa kanila na hindi ito tatagal ng matagal. Pumunta sila sa Vagabond Market, isang kilalang black market kung saan ibinibenta ang anumang bagay na pwedeng pagkakitaan. Ito rin ay isang mapanganib na lugar. Una nilang binili ang isang elixir, at pagkatapos ay nakipagkita sila sa isang blacksmith na tinatawag na Old Man Y. Inilarawan ni Nock si Old Man Y bilang malaki at matigas, at may kakayahang gumawa ng mga espada na hindi nababasag kahit ilang beses gamitin sa labanan. Ngunit kahit ganoon, tinawag pa rin ng matandang panday ang mga espada na inferior. Sinabi ni Nock kay Surong na nagsimula si Old Man Y magtanggap ng mga komisyon mula sa Vagabond Market, ngunit tanging ang mga matatapos na mga request ang magpapahintulot sa kanya na gumawa ng espada. Hindi alam ni Nock ang mga request, ngunit kung sino man ang kumuha ng mga ito ay namatay o nabulok ang pag-iisip. Ngunit, kahit na ganoon, magaling si Old Man Y sa paggawa ng mga espada at sapat ang halaga ng pera na kailangan. Biglang may isang lalaki na itinulak palabas mula sa tent ni Old Man Y, at nagsimula itong magmura dahil tinanggihan siyang gawaan ng espada. Nang magbanta si Old Man Y, mabilis na tumakas ang lalaki. Nang tanungin nila si Old Man Y, nagpakilala ang mga ito at nagpunta upang mag-request ng paggawa ng isang heavenly weapon na may red dragon tattoo sa balikat. Tinanong ni Surong kung matapos ang request nila ay magagawa ba niya ang kanyang nais na weapon, at sumang-ayon naman si Old Man Y. Ilang araw ang lumipas at nagsimulang tumawa si Old Man Y. Tiningnan niyang mabuti si Surong at sinabi na hindi pa siya handa. Kapag napabuti pa siya, magiging kahanga-hanga ang espada, ngunit sa ngayon ay madaling masira ito. Ibinigay ni Old Man Y kay Surong ang isang espada na tinatawag na Moon Shadow. Ngunit ang mga kasama ng lalaki na ito ay bumalik at nagbalak na patayin si Old Man Y. Sa pag-uumpisa ng laban, napatay ni Surong ang karamihan sa kanila gamit ang makapangyarihang espada. Matapos makita ang kakayahan ni Surong, sinabi ni Old Man Y na ang tunay na request niya ay pumatay ng isang tao. Kung magagawa ito, gagawin niya ang hinihiling na weapon. Nakiusap si Surong kay Nock na iwanan na sila, at tinanong ni Surong kung bakit ang pinuno ng isa sa mga clan ng Blood Cult, ang Wei Clan, ay narito sa ganitong lugar. Nagulat si Nock at inatake siya, ngunit nakatakas siya mula sa atake. Pagkatapos, hiniling ni Surong kay Old Man Y na magpatahimik, ipakita ang kanyang tunay na mukha, at ipakita ang kanyang kasanayan sa espada. Sinabi ni Surong kay Old Man Y na siya ay isang inapo ng Blood Cult at ipinakita ang kanyang kasanayan sa espada na itinuro sa kanya ng kanyang ama, isang dating estudyante ng Blood Wolf Group. Ibinahagi rin ni Surong ang dahilan kung bakit siya natutong gumamit ng ganitong espada. Dahil sa mga tattoo sa katawan ni Surong, nakilala siya ni Old Man Y. Inutusan siya nitong patayin ang kanyang apo, na ikinagulat ni Surong. Dinala siya ni Old Man Y sa isang lugar kung saan nakalibing ang mga anak niyang lalaki at babae,
at ipinakilala ang batang si Wei Chun, ang kanyang apo. Tumakbo ito papunta kay Old Man Wei upang magsaludo. Sinabi ni Old Man Wei na si Wei Chun ang pinakamahina sa kasaysayan ng kanilang clan. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, iniwan siya ng matandang lalaki, at sa loob ng ilang buwan, isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero ang dumaan sa kanya at ipinasa ang isang libro. Dahil sa libro, nahulog si Wei Chun sa madilim na isipan. Tinanong ni Surong kung martial arts ba ang itinuro sa kanya ng libro, at sumagot ang bata na ipapakita niya ito sa isang sulyap gamit ang kanyang everlasting sword. Tinadtad ng bata ang mga lumilipad na butterflies at pinutol ito ng pira-piraso. Nabigla si Surong kung paanong ang batang ito ay may hawak na everlasting sword ng isang master ng espada. Nais patayin ng bata si Surong dahil nababato siya, kaya nagsimula silang maglaban. Natuwa ang bata sa simula ng laban at sinabi kay Surong na huwag magmadaling mamatay dahil hindi ito magiging masaya. Inatake siya ng bata, ngunit nakaiwas si Surong sa lahat ng atake nito. Namangha ang bata kung paanong nakakaiwas si Surong, kaya ginamit ni Surong ang teknik ng bata at tinuro ang mga kahinaan nito sa gitna ng laban. Matapos ang ilang palitan ng atake, pinagtibay ni Surong ang sarili at natalo ang bata gamit ang tunay na everlasting sword strike. Dinala niya ang batang sugatan sa isang bahay sa kagubatan at ginamo ito gamit ang mga halamang gamot. Sinuri ni Surong ang kondisyon ng bata at napansin ang kay deviation na maaaring dulot ng teknik na itinuro sa kanya. Pagkatapos, sinuri ni Surong ang libro at napansin ang madilim na nilalaman nito. Inisip ni Surong na ang lalaki sa itim na sombrero ang nagmamasid sa bata upang perpekto ang hindi tamang martial arts. Nagpa siya si Surong na tulungan ang bata. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang alisin ang maruming enerhiya mula sa katawan ng bata. Damyugo ang mata at ilong ng batang si Wei Chun habang tinatanggal ni Surong ang lahat ng impure energy mula sa kanya. Ngayon, si Surong naman ang nag-absorb ng impure energy mula sa bata, at nakaramdam siya ng labis na lakas. Dahil dito, nag-breakthrough siya sa ikatlong yugto ng Fate-Defying God Technique. Dumating si Old Man Wei at tinanong si Surong tungkol sa kanyang apo. Sinabi ni Surong na wala ng dahilan para patayin ang bata, dahil naalis na niya ang impure energy mula sa katawan at isipan ng bata. Nang magising si Wei Chun, nakatagpo siya ng pagkakataon na makaharap ang kanyang lolo. Tinanong ni Old Man Wei si Surong kung paano siya makakabayad. Sagot ni Surong, isang espada lang ang sapat, ngunit kailangan nitong maabot ang level ng demonic blood sword. Ibinigay ni Surong ang Starfall at tinanong si Old Man Wei kung kaya ba nitong gumawa ng isang bagay na mas magaling pa kaysa sa demonic blood sword. Sinabi ni Old Man Wei na iyon ang kanyang layunin sa buhay. Inutusan ni Surong si Old Man Wei at ang batang si Wei Chun na sumama sa kanya. Si Yanggo ay naghihintay na sa academy, dahil iyon ang araw ng kanilang practical demonstration. Habang ang mga estudyante ay nag-uusap tungkol sa hirap ng pagsusulit, nasa huling linya ang mga aplikante. Humingi si Yanggo ng konting karagdagang oras para sa kanyang kaibigan at nakumbinsi ang guro.